Lord, hallelujah. Sige po yung palakpak na para sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tunay pong mabuti ang Diyos dahil tayo po ay 70 years na nagse-celebrate po ng ating anniversary. Kaya nga po ang ating pong tema, sa pong buwan ng Nobyembre, hindi lang po Nobyembre, lahat po ng araw. Tayo po ay Spirit-filled Church. Spirit-filled church at hindi po spirit-filled church. Tayo po yung mga spirit-filled na mga Kristiyano. Amen. 70 years a very significant number. Ang 70 years po, alam po natin, ang ama nating si Abraham, amang Abraham. Siya po ay isinilang nung ang kanyang ama ay 70 years old. Yung ama po niya si Terah. 70 years old po siya, nang isinilang ng ating amang Abraham. Ang ating pong lifespan, ang sabi po ni Haring David, lifespan po natin, sabi po ng Diyos, salita ng Diyos, 70 years old. Pag lampas daw natin ng 70, bonus na lang. Sino po yung lampas na ng 70? Wala pa. What I love sabi. Yun. Alam pa. 74, 4 years old, 4 years, bonus na po yun. However, ang ating po church, umabot nga ng 70 years, pero hindi po ibig sabihin na titigil na po ang paglago ng ating church. 70, 71, hanggang pong 80. Hindi po titigil ang paglago ng ating church hanggang hindi dumadating ang ating Panginoon. Come on! And we will not stop believing in God. Dahil ito po ang ating naisin. Makita po ang ating dakilang Diyos ng mukhaan. Oh, what a day that will be when my Jesus I shall see. Hallelujah, hallelujah. Muli pong palakpakan ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Muli po, happy anniversary po sa ating church. Praise the Lord. Pag-usapan po natin, patuloy po tayo sa ating temang Spirit-filled Church. Pinag-usapan po natin last month, yung pong mga bunga po ng mga espiritu. At tayo po ay nagpapatuloy na talagang kumikilos po na ipakikita ang bunga ng espiritu sa ating pong mga buhay. Sagli mo po, mamanistolbuya po. Kaya sagli. Sabi ta kasi pa, dantali. Anyway, tuloy po natin. So, if you remember, pinag-usapan po natin yung pong being empowered. Empowered sa espiritu po ng Diyos, Spirit-filled Church. Empowered to walk in, ano po yung una? Remember? Obedience. Empowered to walk in, memorize na lang po, discernment, di ba? At saka yung pong last, of course, siguradong malam na alam natin memorize, yung ating pong spiritual authority. Alam na po natin ngayon kung sino po ang nasa sa atin. Ang Espiritu po ng Diyos, ang kapangyarihan po ng Diyos ay nasa sa atin. Lahat po ng nasa Kanya, ang kapangyarihan ng Diyos. Pag sabi ng malakas na Amen! Yeah! Yes, yes, yes. At ngayon pong hapong ito, ngayon pong araw na ito, pag-uusapan po natin, empowered to walk in the fear of the Lord. Fear of the Lord. I will fear no evil. So, pero dito po sa ating pag-usapan, fear of the Lord. Ano nga ba? Without fear or with fear? Pero alam po natin, dito po sa ating bibigyang diin nating pag-uusapan, ibang klase pong fear ang ating pong pag-uusapan din po dito. Empowered to walk in the fear of the Lord. Meaning, hindi lang po yung natatakot. Makatakot yung Diyos. Parusahan na ako ng Diyos. Baruga na, mapapalo naman ako dito sa Panginoon. Hindi po ganong klase ang ating Panginoon. Ang ibig pong sabihin ng fear of the Lord ay yung pong reverent fear. May mataas na paggalang sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. So yung pong sinasabi ng salita ng Diyos na though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Iba pong fear, iba pong takot. Hindi ako matatakot na anumang panganib dahil ito pa rin yun. Kasama natin ang Diyos. Bakit tayo matatakot kung kasama natin ang Diyos? Bakit tayo matatakot sa mga problema kung ang Diyos ang kasama natin?
magbibigay kalutasan sa ating mga problema. Ito po ang pagkakaibaan. Hindi po talaga naglalaban. Ito pong fear, without fear and with fear. Without fear, pag alam po natin, kasama natin ang Diyos. Fear of the Lord, paggalang, mataas na paggalang po sa ating dakilang Diyos. Then a shoot, the Messiah po ito, then a shoot will spring from the stock of Jesse, David's father. A branch from his roots will bear fruit. And the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and strength, the Spirit of knowledge and of the reverential and obedient fear of the Lord. Salamat po. Dakilang Diyos, sa hapong ito ay sa isang mahiling pagbubulay ng iyong mga salita. Aming pong dalangin na patuloy ang pagkilos ng iyong kapangyarihan, patuloy na presensya, O Diyos, ng iyong pangalan, ng iyong pangalan na pinakamakataas na pangalan, sa aming pong kalagitnaan na patuloy po namin, hindi lang basta maramdaman, magkaroon kami ng katiyakan, na kasama ka namin ngayong hapong ito, O dakilang Diyos, sa bawat sulok ng sanktuaryo ito, sa bawat sulok ng puso ng iyong mananampalataya, na makikinig po ng iyong salita kasama ng iyong lingkod na gagamitin, at wala kaming ibang itataas, dadakilain maliban sa iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus. Kristo Jesus. Amen. 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 Tuloy po natin muli, dito po, and the Spirit of the Lord, sa verse 2 po tayo, will rest on him. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and strength, the Spirit of knowledge and of the reverential and obedient fear of the Lord. Ito pong verse 3. Tingnan po natin. And he will delight in the fear of the Lord. And he will delight in the fear of the Lord. And he will not judge by what his eyes see, nor make decisions by what his ears hear. Ito po yun. And he will delight in the fear of the Lord. Alam po natin, ang pinag-usapan po natin long before, nakatakda na po ito pong pagsilang ng ating tagapagligtas. Pero po, dito po sinabi ng ating pinag-aaralan, he will delight in the fear of the Lord. Yung palang fear of the Lord, we will delight in the fear of the Lord because the fear of the Lord po, ito pong ating pag-usapan, is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung ang ating pong Panginoon, sa kanya pong pagdating bilang Messiah, ay meron na po siyang fear of the Lord. What more? Hindi ba mas higit po tayo magkaroon ng takot, banal na pagkatakot sa ating dakilang Diyos. Kaya nga po tayo po mga believers, bilang mga spirit-filled believers, gayahin po natin ang ating pong Panginoong Kristo Jesus to be filled, to have that fear of the Lord. Ano ba ang nagagawa? Ito pong kapangyarihan ng banal na Spirit, the Holy Spirit, it will empower us para po lumakad po tayo to walk in the fear of the Lord. Ang ibig pong sabihin nito, empowered to walk in godly wisdom. Empowered to walk in godly wisdom. Yung pong empowered. Di ba yung mga nagkakasal, mga pari, mga ministro, or whatever, sila po ay binibigyan ng kapangyarihan. To solemnize marriage, meron pong legality, yung kanila pong pagkakasal. Yung pong mga enforcers, traffic enforcer, o mga law enforcer, mga policemen, meron po silang authority, they are being empowered para hulihin po ang mga kriminal. Ang mga kriminal, yung pong mga binibigyan ng special power of attorney, SPA, meron po silang kapangyarihan to act in behalf na nagbigay po sa kanila ng authority, ng power. Ito po isang mga tao, pero mas kakaiba po, mas matindi po ang binibigay ng Diyos sa atin, ang bibigay ng Diyos na atin, ibibigyan po na i-empower po niya tayo ng godly wisdom. Wow! Godly wisdom, hindi po karunungan ng tao, hindi po wisdom ng tao. Alam po natin, ang lahat pagsama-samahin daw, ang karunungan ng tao, sa Diyos po, kamangmangan lang ang karunungan ng tao. So wala na pong hihigit pa sa wisdom po na ibibigay ng Diyos sa atin. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10 po. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding.
Yun po yung ating pinag-usapan. Pag talaga pong mas naintindihan po natin ang salita ng Diyos, hindi lang natin binabasa, hindi lang talaga naintindihan. Pag naintindihan po nating tunay ang salita ng Diyos, ina-apply po yan sa ating mga buhay. Anong kwenta po ng memorize natin ang buong Bible o maraming mga verses? Ano pong kwenta ng binabasa natin, pinag-aaralan natin? Kung hindi natin ina-apply, yun po ang wisdom. Ina-apply po ang ating pinag-aaralan. Ano ba, what is the difference of knowledge and wisdom? Ano po, what is the difference of knowledge and wisdom? Knowledge is knowing that a tomato is a fruit. Wisdom is not putting it in a fruit salad. Alam po natin, ang tomato is a fruit. Pero meron na ba kayong nakikitang naglagay ng kamatis sa fruit salad? So yun po, yung nasusundan, are you following? So the difference between knowledge and wisdom, knowledge is knowing that a tomato is a fruit. And wisdom is not putting it in a fruit salad. Yun po ang ibig pong sabihin. Ang knowledge po, meron po tayong knowledge na pag-aaralan ng salita ng Diyos. Narantil. We apply yung pong ating mga napag-aaralan. Wala pong wisdom. Yung wisdom po, yung ina-apply na natin. Yung ating pinag-aaralan sa mga salita ng Diyos. Amen! Yes, praise the Lord. So the fear of the Lord, ito na po yun. Fear of the Lord, reverent fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung pong ibig sabihin talagang, when we acknowledge God, ito na po, when we acknowledge God in our lives, talagang ina-acknowledge natin na siya lamang ang pwedeng maghari sa ating mga buhay. That is the start of having true wisdom. Yun po ang tunay na wisdom. Praise the Lord. Because Jesus is our wisdom. Jesus is our wisdom. Wala na pong iba wisdom, maliban po sa ating Panginoong Kristo Jesus. Pag si Jesus po ang ating wisdom, marami po. Bakit kaya pag ang pangalang Jesus ang pinag-usapan, ang dami pong nagpe-persecute ng pangalang Jesus? Bakit po yung pangalang Muhammad? Bakit po yung pangalang Buddha? Confucius, hindi po pinapersecute. Bakit kaya? Because si Jesus lamang po ang true wisdom. Siya lamang po, sa kanya lamang po matatagpuan ang tunay. Sa kanya lamang matatagpuan, masusumpungan ang tunay na kaligtasan. I am the way, the truth, and the life. Iyan po si Jesus na kaya po siyang pangalang Jesus ang patuloy na pinapersecute. Kaya nga po, kung nasa sa atin si Jesus, ang pangalan ni Jesus sa ating mga buhay, wag po tayo ma-surprise, wag po tayo magulat kung dumadanas po tayo ng mga persecution. Dahil kahit po may pinipersecute tayo, alam po natin, siya pa rin ang ating kapangyarihan, siya ang ating wisdom. Come on! Sa pagpapalakpak para sa Diyos. Hallelujah. The fear of the Lord, that is wisdom. Anong ibig mo sabihin? Is to shun evil. To shun evil is understanding. Alam po natin, you can do the math. Kung ano po yung mga evil. Di ba? Siguro po, kahit hindi natin isa-isahin kung ano ang mga evil, alam po natin. Ito po ang sinasabi na, this is the fear of the Lord. At pong wisdom, yung pong wisdom, that is wisdom, is to shun evil, is understanding. Ano ba yung evil? Kayo po, siguro mga mumunting example po, ano ba yung evil? Alam mo nang mataas ang iyong high blood. Kain ka pa ng kain ng, di bale, mamaya, meron namang gamot. Di, Pastor John? Alam mo nang bawal na ba, pag kumain ka ng, sumasakit, hindi na masainin yan, Pastor, yung mga gout natin, no? Simple lang po. Yung pong wisdom, alam mo nang masama, bakit mo pagagawin? Alam mo nang bawal kumain, bakit ka kakain? Sasabihin pa nila, marami namang gamot. I remember one time po, yung pong isang kapatid natin, nasa Panginoon na po siya. Bukas po, magdadialysis siya. Ang gagawin po niya, kakainin niya lahat. Yung gusto niya kainin ngayong gabing na to. Nahihirapan po. Kaya po ngayon, nasa Panginoon na siya. Huwag na tayong lumayo. Ang ating pong senior pastor na lang. Yung pong wisdom talagang nasa kanya po. Yung pong talagang pagtitiwala niya sa Diyos. Imagine this January, mag-17 years, pero dahil po sa wisdom na pagkaloob sa kanya Diyos, nakikita po natin, makikita po natin, mas malakas pa siya dun sa mga
Sabi nga niya kagabi, mukha pa kayo ng dadialysis sa akin eh. At marami po, hindi lang po tayo, marami pong mga kamananampalataya, mga kapastoran, ang talagang na-encourage po sa lakas na binibigay ng Diyos sa ating punong pastor because of the wisdom na being applied in his life. Ah! Yes. Evil is understanding. Mga simpleng mga bagay lang po. And kayo po ang nakakalam. What are the things that we need to shun? Tanggihan po. Remember po yung mga kaedad ko ng, siguro si Pastor John, alam niyo ito, si Johnny Dillon nga ba yung isang announcer sa radyo noon? Pag tumutunog po yung alas 6, ito po talagang long before, meron pong orasyon ng sinasabi, yung pong lahat po ng bahay. Pag tumutunog po ang alas 6, tahimik ang lahat. Tapos mag-announce po si Johnny Dillon sa radyo, tapos, orasyon na naman, pagdating po ng alas 6, tayo po ay manalangin. Tapos meron po siyang patutunuging kampana. Isipin ng mabuti. Patutunugin yung ang masama'y iwaksi. Noon, si Johnny Dillon po yun. Noon pa yun. Dito po, ito yung sinasabi ng ating pinag-aaralan. Isipin ang mabuti, ang masama ay iwaksi, and to shun evil is understanding. Come on! Because Christ, and because of Him, you are in Christ. Ito na po yun. Who became to us wisdom. Who became wisdom to us from God. Si Kristo po mismo ang ibinigay ng ating Diyos sa atin para po magkaroon po tayo ng tunay na wisdom, ng tunay na kaalaman. Yung pong kaalaman at karunungan ay may pagkakaiba po. Gaya po ng aking sinabi kanina, knowledge is karunungan, wisdom is kaalaman. So knowledge and wisdom, you know the difference. Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. Pinagpapala po tayo. Happy, hindi lang pinagpapala. Happy daw po tayo when we find wisdom. At ang wisdom po, sino po ang ating wisdom? Jesus. Pag tayo po talagang nakasandal sa pangalang Jesus, siya po ang ating pinaka-wisdom. Sa verse 16 po, lundag po tayo, long life is in her right hand. Long life, man, blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. Long life is in her right hand. Tapos, ano pa isa? Riches and honor. Riches and honor, para bang talagang tayo? Pastor John, yan ipin? Nasabihan na kasi? Long life. Kita ko. Ganito po ang Diyos. Long life. Di ba? Tayo. Long life is in her right hand. Tapos, ano pa? Ano pa sinasabi? Ano pa? In her left hand, riches and honor. Ganyan po ang ating nagiring Diyos. Siya po ang ating wisdom. Praise the Lord. Woo! Nukarin ka po. Saan pa tayo pupunta? Thank you, Pastor John. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Yung pong gusto ng Diyos, God wants us to walk in wisdom. So that we can experience, ito po yun, so that we can experience a blessed life, a happy life. Ganyan po kagaling, katindi ang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Ito po ang gusto niya. God wants us to walk in wisdom, so that we can experience a blessed, a happy life. Blessed po, ibig sabihin, happy, blessed life. Amen. Hallelujah. Yun po ang ginagawa ng banal na Espiritu. Ini-empower po niya tayo. The Holy Spirit empowers us to walk in the fear of the Lord. Ibig pong sabihin, yung pangalawa po, He will empower us to walk in the way of holiness. Wow! Kasama ba itong, di ba pwedeng itabi-tabi muna ang holiness? Kung pwede lang sana, pero kasama po ito. Yung ating pong Diyos ay banal. Meron pong nagsasabi, Ed Lapis ata, narinig po ng isa nating kapatid, ang sabi daw po niya, huwag kayong masyadong magpakabanal. Di ba? Kahit po narinig natin eh. Nano? Alas 7?
alas 10. Tapos meron pa kayong alas 2. Ito po yun. Meron pa kayong alas 6 mamaya. Meron pa kayong Sabado. Meron pa kayong Miyerkules. Meron pa kayong mga silyo. Baka lumampas na kayo sa langit. Paano rin ang lalampas ng langit? Nakarating na ba sila? Lampas sa langit, isang langit lang po ang ating pupuntahan. Pag tayo pinamatay na kay Kristo, makakalangitan ang ating Diyos manunubos sa buhay na walang hanggan. Iyan po ang wisdom. Iyan po ang wisdom. He will empower us. Hindi po imposible. Bakit po magiging imposible kung siya po ang mismong nagsabi na but now you must be holy. Ang sabi po ng 1 Peter 15:17. But now, you must be holy in everything you do. So, sino pong nagsasalita dito? Ito po yung sinasabi ng ating salita ng Diyos galing po kay Peter. Just as God who chose you is holy, ito po yun. Just as God who chose you is holy. For the Scripture says, ang sabi po, you must be holy. Ang sabi po ng Diyos, you must be holy because I am holy. So ano po itong holy ibig sabihin natin? Tayo po ilalakad. Yun ba ang pagiging banal? Yung pagiging banal ba yung talagang pag nasa labas ka, pag nasa simbahan ka, hindi ka pwedeng magsalita ng malakas. Hindi pwedeng pasigaw-sigaw. Kailangan pag nasa, malamana yung... Yun ba ang ibig pong sabihin? You must be holy, for I am holy. Remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorite. He will judge or reward you according to what you do. So, you must live in reverent fear. Ito po yun, reverent fear of Him. During your time here, dito pa lang po sa lupa, pwede na po tayong maging banal. Paano po ito? Sa ating pong pagtatrabaho, ano pong uri ng pagtatrabaho ang ginagawa natin? Tayo ba ay nagnanakaw ng oras? Ngayon ko lang narinig. At yung palang, nananakaw pala yung oras. Paano kaya nananakaw yung oras? Pag nagtatrabaho po tayo ng 8 oras, tapos yung 2 oras, pinag-chani-chani nyo, naglalakwatsa lang kayo, nagpe-Facebook, nag-Instagram, ayun po, napagnakaw na kayong 2 oras. Nasusundan po, be holy sa lahat po ng ating ginagawa, kahit po sa ating pagninegosyo. Ano ba ang pagninegosyo? Yung kailangan kang makisabay sa mundo para kumita, para malaki ang kitain mo, para mandaya ka. Paano ba yung pandadaya na hindi halata? Meron po ba ditong nagtitinda ng mga tela, yung mga textile? Meron bumili ng 20 yards. Naranasan po kasi ni Pastor John sa negosyo na. Di ba, may bibili ng 20 yards. Tapos, 2. Pero hindi mo lang, 1, 2, 3, 4, 50 yards. Pero kada ganyan po, nagkukulang po ng ganyan. Pero hindi lata. 1, 2, 3 po. Kung 20 yards yun, kung ano yun, 3 yards times 20. Ilang inches na yun? 20 times 60? Ano na yun? 2 yarda na yun. Nakapandaya ka ng 2 yarda. Hindi alam nung bumibili. Sa ano na lang po, ito lang. Sa mga, ano lang po, simple halimbawa lang para makita po natin. Sa mga nakakaintindi po ng construction, engineer, Jess Cortez, ayan po na yun. Bibili ka ng plywood. Ang sasabihin mo sa plywood, pabili po ng plywood na 1/2, 1/2. Ang ibibigay po sa yung presyo, 1/2. Sa millimeter po, yung 1/2, 12 mm yon. Pero ang ibibigay po sa iyo, nasa 10 mm lang. Hindi mo halata. Sa plywood, hindi mo mahalata yon. 3/8 lang pala yung 10 mm. Pero ang binigay na presyo sa'yo, 10 mm. Kung bumili ng 20, pag bumili ng 20, ang dami na nun. Kung simpleng halimbawa lang po, ito po yung ating sinasabi, be ye holy, for I am holy. Hindi po yung lalakad, hindi po yung laging nagsasalita ng malumanay. Ang holiness po ay makikita po yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga tatay, paano po nakikita ang holiness sa ating pong mga bahay, sa ating pagtatapos? Mga nanay, paano po nakikita ang holiness sa ating pong mga anak? Aba pong tayo ay nagluluto sa bahay, makabusit na rin nga, aldol-dol.
Doon makanina. Potang bingi pa kanini nga. Mga anak na nag-aaral sa eskwela, paano po natin maipagkikita ang holiness? Maliban sa pangungodi ko, at yung pangmangodi ko ngayon. Sana lalo na yan. Narinig niyo yun, di ba, yung bata na nangungodi ko, tapos nahuli ng teacher, yung pong hindi pa nakarinig, yung nakarinig, yung munang kwento niya, narinig ng teacher, nakita ng kwento na nangungodi ko yung bata, ano yan? Ang sabi ng teacher, ano po yan, mga prayer request po yan. Tinignan natin, prayer request? Anong prayer request? Mga sagot ito sa mga tanong natin. I praise the Lord, nasagot na yung aking panalangin. Holiness. Simpleng bagay lang po. You must be holy. Pwede po, yung pong holiness, tayo po nung nasa atin na po ang ating Panginoong Kristo Jesus, tandaan po natin, ang kanya pong Espiritu, sa loob po natin, andyan na po yung holiness. Andyan na po yung holiness. Hindi ibig sabihin na tayo po'y perfect na. Meron pong mga pagkakataong magkakamali pa tayo. Pero yung pong holiness, kailang, lagi po tayong bumabalik. Lagi tayong bumabalik sa Diyos. If we confess our sin, magkakasala pa rin tayo nang hindi sinasadya. Sa traffic, alam niyo po yan, medyo nawalan ka ng konting pasensya, pero hindi po ibig sabihin. Pag nanatili ka doon, yun po ang problema. Pero ang sabi nga ng salita ng Diyos, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, hindi lang to forgive our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya pwede po tayong maging banal dahil ito sinasabi na, be ye holy. Sinasabi ng Diyos, for I am holy. Praise the Lord. Come, my children. Yeah. So you must live, tuloy po na 17 uli, balikan ko. You must live in reverent fear of Him during your time here as a temporary resident. Tayo po dito ay temporary lamang at aba pong tayo andi dito, sikapin po natin mamuhay ng may kabanalan. Dahil ito po ang binigay niya sa atin. He will empower us to walk in the way of holiness. Kaya nga, come, my children, and listen to me. I will teach you to fear the Lord. Does anyone want to live a life that is that is long and prosperous? Then keep your tongue from speaking evil. This is one way. Keep your tongue from speaking evil. Yung false, ano ba yon? Pagsisinungaling, alam po natin yan. Yung evil, yung marites, sitolis, ang marami pa. Keep your tongue from speaking evil. Ano ba? Yung yung pagsisinungaling, tapos yung misleading ng mga information. These are only some of speaking evil and from telling lies. And alam niyo po ba, meron pa pong mas matindi rito yung pagsisinungaling. When you begin to doubt God. Halimbawa, meron kang pinapanalangin, parang hindi naman kaya ng Diyos ito. Parang masyado nang malaki itong inihingi ko. Parang hindi kaya ng Diyos ito. Yun po ang isang malaking kasinungalingan na para bang sinasabi nating sinungaling ang ating dakilang Diyos. Hindi niya kayang gawin yung ating pinapanalangin. Hindi niya kayang tugunin ang ating pinapanalangin. Yun po ang isang uri ng kasinungalan. Evil. Shun evil. So when we begin to say, God that cannot do it, God is not able, there is one way of speaking evil. Amen. Praise the Lord. Keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Turn away from evil and do good. Yun lang po. Turn away from evil. Hindi lang basta turn away from evil. Ano mang gagawin? Of course, kasunod po yun, you will do good. Gagawa po tayo ng mabuti. Ito po yung empowered of holiness. The way to holiness. Yung paggawa po ng kabutihan. Marami pong paraan paggawa ng kabutihan. Kayo po, kung paano po tayo makagagawa ng kabutihan. Sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa ating mga kapitbahay. You can do the math, as I always say. Praise the Lord. And work to maintain it. Work to maintain it. Huwag po nating hayang mawala po. Mawala yung kaligtasan. Nawawala ba yung kaligtasan? Kala ko ba hindi nawawala yung kaligtasan? Hindi po nawawala. Work
To maintain it, i-work po natin yung holiness para po yung ating kaligtasan na hindi mawala. Nawawala ba ang kaligtasan? Ang sabi po ng mga iba, hindi po nawawala ang kaligtasan. Ang kaligtasan po, noon andyan na. Long before andyan na po yung grace. Ngayon, sa darating pang panahon na hindi pa dumarating ang ating Panginoon, andyan pa rin ang kaligtasan. Sino po? Paano po nawawala ang kaligtasan? Tayo po ang umaalis sa kaligtasan. When we continue living in sin, yung pong intentional. When we continue talagang umalis po tayo sa kabanalan ng ating dakilang Diyos, doon po nawawala ang kaligtasan. Sa atin po, tayo po ang umalis sa kaligtasan. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Kaya nga po, yung pong once saved, always saved, kailangan po stay saved. Stay saved. Yung once saved, always saved, hindi po yung pagkatapos natin maligtas, pwede ka nang bumalik sa kasalanan. That would be another thing. Hindi po yun. Paano ka pong magiging banal kung you will go back to sinning? So, nilalabanan na po itong ating pinag-aaralan. Nasusundan po yung ating pinag-aaralan. Hallelujah! Praise the Lord! If we allow God to teach us, ito po, kung ipapabayaan lang natin ang ating Panginoon na talagang siya magturo sa atin, then yung pong fear of the Lord ay talagang masusundan po natin yung path to holiness. Proverbs 8:13, to fear the Lord is to hate evil. Hindi po 8. Wala, ano po yun? Andiyan po, huwag po natin aalisin yung age. Huwag po tayo maging kapampangan. Baka maging 8 po yun. Hate po yun, hate. To fear the Lord is to hate evil. So yung pong mga masasama, alam na po natin yan, sa ating pong mga pang-araw na buhay, iwaksi po ang kasamaan at bigyan po, gawa po ng kabutihan. Hallelujah, hallelujah. Remember po yung isa pong sinasabi ng salita ng Diyos, pagdating po sa paghihiganti, pag tayo po ay talagang nasaktan, ano ba ang dapat gawin para po tayo manatili sa way of holiness. Sabi po ng Romans 12:19 or Charles Wandel, the most effective form of retaliation daw. Di ba pag tayo ay nasaktan, yung evil po ay maghiganti. Di ba? Yung evil maghiganti. Pero ano po yung good? Ano po yung good? Forgiveness. Forgiveness. Kuminsan, parang hindi natin maintindihan ang gusto yung paggawa sa atin ng Diyos. Kung maintindihan lang natin ang gusto yung paggawa sa atin ng Diyos, hindi na natin maintindihan yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit siya ang Diyos na iniwan ng kanyang pagka-Diyos, namatay doon sa krus ng Kalbaryo para lamang tayo magkaroon ng kaligtasan. Ganito po katindi ang gusto niyang sundan natin. Yung pong pagpapatawad, di ba, sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. So the most effective form of retaliation is the absence of retaliation, leaving all vengeance to God. In so doing, we heap a burning coal upon the head of an adversary, which is nothing more than overcoming evil with good. Ito po yung ating overcome evil with good. Hindi po yung basta alisin natin yung evil. Tatapatan po natin ng kabutihan ang mga gawang masama. Mahirap, ano? Mahirap. Pero sana hindi na lang naghirap ang ating Panginoon. Kaya po andito po tayo patuloy nag-aaral. Dahil ito po, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. James 1:12. Blessed is the man thou, happy. Yung po talagang James 1:12, yung talagang hindi po sumuko, hindi bumigay sa mga pagsubok ng buhay. Blessed is the man. Kahit dahil siya daw po ay bibigyan na, blessed is the one who perseveres under trials, because having stood the test, the person will receive the crown of life. That the Lord, ito po that the Lord has promised to those who love Him. Ito po yung empowered to walk in the fear of the Lord is the same as empowered to walk with divine purpose. Ito na po yung panghuli. Last na po tayo, to walk in divine purpose. Ano po itong divine purpose? Godly purpose. Iniligtas po tayo ng Diyos. Hindi po tayo para tayo ay manatiling wala nang gagawin. Yung pong katabi niya sa krus, wala pong problema doon dahil mamamatay na siya. Di ba sabi niya, Father, remember me, Lord, remember me when you come to your kingdom. Today you will be with me in paradise. Kung ang plano ng Diyos ay maligtas lang tayo at wala nang gagawin, ngayon pa lang, habang nandito po tayo, Panginoon, dumating ka na para wala na kaming gawin. Pero hindi pa po darating ang Panginoon.
Hindi natin alam, pero abang hindi pa dumarating, meron po siyang gustong ipagawa sa atin. Yung pong kanyang divine purpose. He has saved us and called us to a holy life. Yung pong ating pinag-aralan just a while ago. He has saved us and called us to a holy life. Not because of anything we have done. Wala po tayong ginawa. Ano ba ang ating ginawa? But because of His own purpose and grace. Yung kanya pong purpose and grace, iniligtas po niya tayo nang dahil sa kanyang babiya. For by grace, we have been saved through faith. Ephesians 2:8 and 9. Through faith, nang dahil po sa pananampalataya. Wala po tayong, not of works, para wala daw po tayong maipagmalaki. This grace was given in us in Christ Jesus before the beginning of time. So long before pa, andun na po ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. At long before pa naligtas tayo, meron pa pong ililigtas ang Diyos, yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kaibigan. Pero ang gusto po ng Diyos, ipagamit po natin ang ating mga sarili, abutin po natin yung kaya nating abutin para sila rin ay makakilala sa kaligtasang nakilala natin sa ating mga buhay. Iyan po ang plano ng Diyos, empowered to walk with divine purpose, godly purpose. Iyan po ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Our only goal is to always please the Lord. Ano ba yung nakapagpaligay sa Diyos? Yung aabot po tayo ng kaluluwa para sa Kanya. Marami pong mga mananampalataya, they are standing on the promises of God, but they are sitting in the premises, in their premises. Nakuha po nyo? They are standing in the promises of God, pero sila nakaupo lang sa kanilang mga asilya. Walang ginagawa para umabot ng mga kaluluwa. Ang gusto po ng Diyos, tayo po standing on the promises of God na magliligtas. Magliligtas po siya ng maraming kaluluwa. Kung pagagamit po natin ang ating mga sarili, makaabot ng maraming kaluluwa para sa ating iglesia. 10,000 souls ang ating pong pangitain. 10,000 or even more. Even more 10,000 souls ang pangitain po ng ating iglesia. Paano po mangyayari yan? Kasama po tayo aabot doon sa mga kaluluwang yun. Yun po, we will be empowered sa divine purpose ng ating Diyos. Godly purpose. Yun po ang goal niya. 11 po, we know what it means to fear the Lord. So we try to help people accept the truth. Sa verse 11 po, in 2 Corinthians. We know what it means to fear the Lord. So we try to help people accept the truth. God knows what we really are, and I hope that in your heart, you know, in your heart, you know us too. So yung pong our mission is to spread the message about Jesus to everyone. Yun po yung divine purpose natin, godly purpose. Our mission is to spread the message about Jesus to everyone. Hallelujah. The church then had peace throughout Judea, Galilee, and Samaria, and it became stronger as the believers lived in the fear of the Lord. And with the encouragement of the Holy Spirit, it also grew in numbers. Tayo po, gagamitin po natin ng Diyos para tayo po, we will grow in numbers. Empowered to walk in the fear of the Lord, to walk in godly wisdom, to walk in the way of holiness, and to walk with divine purpose. Ang tanong po sa ating ngayon, nalaman na ba natin ang purpose sa ating mga buhay? Ginagawa ba natin ang ating purpose? Ang sabi po ni Mark Twain, the two most important days in our lives. Sabi po ni Mark Twain, the two most important days in our lives. The day you are born and the day you found out why. The day you found out why. Alam na ba natin ngayon ang purpose sa ating mga buhay? Base po sa ating pinag-aralan, gusto po ng Diyos makasama tayong lahat. Magamit niya tayo lahat para makaabot ng kaluluwa. At kung sakali, this afternoon, hindi pa tayo sigurado na nasa atin nga ang wisdom, ang Kristo Jesus, make it a point tonight sa pamamagitan po ng pagsisisi ng mga kasalanan, pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Then, magiging atin po si Jesus na siya pong wisdom, pagtanggap po sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. And then, magagamit po niya tayo, ma-empower po niya tayo in godly wisdom. Amen. Way to holiness and with divine purpose. Hallelujah. Kayo po ang makakasagot. Kayo po ang makakasagot. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
mabuti po ang Diyos. Mabuti po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Walk in the fear of the Lord. Walk in His direction, in obedience, direction, and authority. The name above all names. Christ Jesus. Jesus is our wisdom. And my heart